For today's video ay maaga akong nagising. Parang di nga ako natulog kasi inabot na ako ng alauna sa pag-prepare ng mga maleta at mga dadalhin namin. Tapos kailangan ko rin gumising ng 3 o'clock ng madaling araw dahil sabi ni Upa dapat 4 o'clock makaalis na kami. Dahil mula dito sa bahay namin to Istanbul Airport ay may 6 hours ang biyahe. Kailangan makarating kami ng mas maaga bago ang oras ng aming flight papuntang Macedonia. So ito na nga, aligaga ang atilinyo kasi walang tulog. Kaya naman natulog ako ng mahaba sa kotse. Almost 5 hours din ang naitulog ko. Sobrang lupaypay talaga ako sa pagod kasi ako lang naman ang gumagawa ng lahat. Katulad na lang ng mga bitbitin namin. Ako lahat nag-prepared niyan. Ang trabaho lang ni Upa ay ang mag-drive at magbayad ng mga kakailanganin namin sa aming pag-alis. Siya na lahat yan. The rest ako na. Kaya pagod talaga ako. At ngayon finally, nakarating na kami ng Macedonia Airport. Pasensya na nga pala kayo, di ko na naipakita sa inyo ang mga kabuuan ng biyahe. Sobrang crowded, wala na akong time filming sa oras ng flight namin. Huwag kayo mag-alala, bawi na lang ako. Ipapakita ko na lang sa inyo ang kabuuan ng Macedonia, yung mga magagandang lugar nila dito na sikat sa internet kapag sinearch nyo. Akalain nyo yun? Noon pangarap ko lang makarating ng cold country. Imagine, andito na ako. Kaya kung meron man akong pasasalamatan sa mga biyaya na meron ako ngayon, number 1 ang Diyos, number 2 si Opa. Sobrang thankful ako dahil sa kanilang dalawa. Dahil kung saan man ako ngayon at ano man ang nararanasan ko ay dahil sa kanilang dalawa. Sa video kong ito ay meron din kayong matututunan. Ano man ang marating nyo sa buhay ay huwag agad lumaki ang ulo, huwag maging mapagmataas, huwag mang down ng kapwa at ninuman. Tandaan, ang lahat ng meron tayo ngayon ay pahiram lang ng puong may kapal. Anytime pwede niya itong bawiin sa atin. Usapang kabutihan, dinadaldalan ko si Manong Chuper ng taxi para makahingi ng discount. Pero sabi niya, driver lang daw siya. Kaya wa-effect ang aking pambubudol. In fairness, ang bait ni Manong, isa siyang Albanian at may isang anak. May kaya siya kasi maganda ang trabaho ng anak niya. In fairness, nagtatrabaho pa din siya. Iba talaga ang mga foreigner, no? Ayaw nila maging pabigat ng buhay. Sa mga foreigner, di uso pala ang umaasa sa anak o sa kamag-anak para humingi ng suporta. Sobrang lamig dito. So, papunta kami ng city center. Naghanap ng makakain. Pumunta nga pala kami dito sa Macedonia para mag-New Year. In fairness, feel ko ang lamig dito. So yung video ko paputol-putol kasi hindi ko kinukuhanan yung mga parting pangit kasi baka mamaya pag kinuhanan ko yung parting pangit magalit tong mga taga rito pag nakita nila ako sa YouTube. Grabe ang ginaw. Wala masyadong mga naka-display kasi nga New Year. Balot na balot yung babae. Ako man mauna. So, pasensya na kayo sa akin pagbibideo ha. Nanginginig pasmado. Kasi maginaw talaga. So, kunan na natin yan. Ming pub dito. Mahilig sila sa party. Ayan. Teka, kuhanin natin. Doon ang gagaling ingay. Cute niya. Oh, ito may mga mini market. So, hindi ko alam kung pupunta kami sa mall or what. Kasi hindi ko talaga kaya ang ginaw-ginaw. Nasaan na sila? Kami. Diyos ko, ang lamig talaga mga bakla. So ito ay nako.
Ginaw na ginaw si Bata. Gutom na daw siya. Kaya hanap kami food. So papakita ko lang sa inyo ang lugar ng Macedonia. Habang naglalakad ako dito, naalala ko tuloy ang Makati. Sobrang tataas ng mga building at ang ganda, ang linis talaga dito. Wala ka makikitang kalat o mga wire na nagkumpul-kumpul sa itaas. Kapag pinagmamasdan ko si Upa at si Elise, natutuwa ako sa banding ng mag-amang to. Talagang ayaw nila maghiwalay, mahal na mahal nila ang isa't isa. Yan kasi si Elise makaama yan. Siyempre, only one child lang siya, kaya mahal na mahal din siya ni Upa. Super, super duper ang pagmamahal ni Upa dahil sinusunod niya lahat ng naisin ni Elise. Aminin man natin, hindi lahat ng tatay ay ganun kung mag-spoiled ng mga anak nila. Pero si Upa, grabe siya. Hindi ko siya nakitaan na nagalit ng todo-todo kay Elise. Kahit anong kulit ng anak niya, never niyang ginulpi or pinalo or sinigawan ng todo-todo. Wala siyang ganun. Kaya naman si Bagets, lumalaki ang ulo. Kasi nga, kapag ako ang nagagalit na ni Nermon kay Bagets, to the rescue si Father. Tapos yung disenyo ng mga dito, ng building, parang tutuban mo lang din sa Divisoria. May pagkakahawig lang Tapos, ang lalaki din ang mga nila dito. Pati mga restaurant. At ang mga tao dito, parang Pilipino din sila. Kasi, nagsiselebrate talaga sila ng Christmas. Although may Muslim, kasi may nakikita akong Muslim nag-aano siya, salitang syempre, pag nagsasalita ng Alhamdulillah, Mashallah, mga Muslim yan yung mga nakaka-appreciate ng mga ganyan kasi nga, yung sa Santa Claus nga. Yung iba naman nasya kasi imagine mo, dito may Santa Claus, pwede ka magpa-picture pero ang mahal, nasa 200 lira, picture lang. 200 lira which is same lang sa dinar ng pera nila. Syempre, mahal na yun kung picture lang, 'di ba? Itong pinuntahan namin, ang tawag dito ay Old City Center which is Skopje. Yun ang tawag nila dito. Pag sinearch mo to sa internet, lalabas siya at makikita mo yung kabuuan. In fairness May Calliope pala doon. No? So ito yung parang tutuban. Actually mall siya. Oh, may Calliope. Let me see Calliope. Parang let's go to Calliope. Ang cute. Cute niya inside. Pero parang may bayad. Bayad. Lahat may bayad dito. Walang libre. Kahit Santa Claus may bayad. Nagbigay kami ng coins, 2. Hindi daw yan. Dinar daw. 200 dinar. Pa-picture lang kay Santa Claus, 200 dinar. Natatawa ako kasi merong nakatayong babae doon. Tinanong ko si Opa, sabi ko, ano yan, buhay ba yan? Siyempre hindi yan buhay, nakahubad pa, ginaw-ginaw, sabi niya gano'n. O diba? Tagabantay, ang sexy parang Darna. Diba? Tapos ngayon, pupunta na kami sa isa. Pasensya na kayo manginig-nginig. Kasi wala akong phone handler. Para siyang sa Manila. Lowton. Ano yun? Something. Parang gusto ko pumunta dyan.
Grabe yung kamay ko, sobrang ginaw na talaga. Siyempre magkukuha ako ng video na nandito ako. Baka sabihin nyo naman, ano lang to, AI. Hindi po yan AI. Nandito talaga ako. Naghahanap kami ng kakainan ngayon kung saan. Sabi ko, doon lang tayo sa mura-mura kasi bawat galawan dito, euro. Ang mahal ng ano dito. Kahit ngayong magsakay ka lang, napakamahal eh. Dinar yung pera nila, dinar. Pero euro yung, tumatanggap din sila ng euro kasi tourist area to eh. Dry na dry yung face lock ko, sobra. Kailangan ko na mag lipstick. Heto na naman kami ni Elise, di talaga mawawala ang pagpapahirap ni Elise sa amin. Tumakbo na naman. Syempre ako to the habol. Baka mamaya mawala siya. Di namin alam ang takbo ng mga tao dito sa Skopje kasi sa Turkey talagang mababait ang mga tao. Malabo siyang mawala doon o kaya gawa ng masama. Based sa pagkakakilala ko sa mga Turkish, mapagmahal sila sa bata. Wala rin silang cases ng rape. Kung meron man, di siguro pure na Turkish yun. Or ibang lahi na citizen lang sa Turkey. Dahil ang totoong Turkish, makajos, takot makagawa ng kasalanan at mapagmahal sila sa bata kahit di nila kaano-ano. Gutom na mi. Ang dami kong nakitang tourist na Chinese dito o ayan o, paparating masasalubong namin. Puro lang kami gala nito. Inabot na ako ng hapon, di pa kami nag-lunch. Mukhang diretso dinner na kami nito. Sa bagay, sa lawak ba naman ng city center, malabong matapos to ng isang araw, no? Aabutin talaga kami ng gabi sa paglilibot dito sa city center kasi lahat binabaybay namin eh. Itong bridge na nga lang haba-haba na eh. Grabe, talaga nangangatog na ako dito. Alam niyo ba guys, -2 pero walang snow. Saan ka pa? Dito daw, kahit grabing taas ng, halimbawa umabot sila ng -5, -3, talagang hindi talaga sila nag-i-snow dito kasi sa mountain lang daw yung nag-i-snow. Eh wala mang mountain dito kasi nasa city nga sila. O, paano mag-i-snow? Pero, ramdam na ramdam mo yung ginaw. Talagang mangangatog ka. Kasi pag sa Turkey, halimbawa lang sa Turkey lang to i-compare ko na din. Pag -2 minsan, -3 na, may snow na eh. Pero dito sa kanila, mangatog ka dyan. Wala talagang snow. Isa sa mga ikinapupuri ko kay Opa ay napakatyaga niyang magkarga kay Elise ng napakatagal. Biruin mo ha, mula kaninang umaga hanggang ngayon hapon, karga-karga niya si Elise. Ako nga, 30 minutes lang or 20 minutes na kargahin ko si Elise. Ngalay na ako. Pero si Opa, talagang grabe talaga ang tiyaga niya, yung pagmamahal niya sa anak niya, bonggang-bongga talaga. O ito, naglakad na si Elise. Siguro napagod na si Opa. Kaya pinaglakad niya na at inuto niya, malamang yan. Kasi kung hindi niya yan inuto, hindi din niya maglalakad. Parang ang saya-saya ni Elise. I see. Kaya pala, kasi dito sa area na to, may nagtitinda ng mga candy. Kaya siguro naglakad. Tingnan mo si Elise, nabinyagan niya na yung regalo sa kanya na gloves. Ang cute-cute, bagay sa kanya. Sa mga di nakakaalam, nagkaroon kami ng exchange gift noong December 27 bago ang aming lipad papuntang Macedonia. Kaya naman napaka-useful ng nakuha niyang gifts sa exchange gift. Yun yung gloves na nagagamit niya ngayon dito sa Macedonia. Kasi may design yun parang bear. So tuwan-tuwa si Elise habang suot niya. Hi, pasensya na kayo. We have a long walk dito sa city center. Talaga naman kahit kasulok-sulukan binabaybay namin. At hindi lang, naghahanap rin kami ng restaurant. Dito kasi sikat yung kyofte nila na parang skinless sa atin sa Pilipinas. Which is same food din naman sa Turkey kasi may kyofte din sila. Sa mga di nakakaalam, yung pagkain ng Macedonia ay similar po sa pagkain ng mga Turkish. Tapos, yung ibang pagkain nila, similar din po sa ating mga Filipino. Merong pagkakahawig yung ibang pagkain nila sa ating mga Filipino na pasok sa panlasa natin. At mostly din naman ay sa mga Turkish.
Dahil meron silang kyofte, may kebab din sila at meron din silang mga borek at pocha. Pero yung cheese nila dito sa Macedonia ay pasok sa panlasa nating mga Pilipino. Katulad na lang ng queso de bola. Yung mga Kraft Eden meron sila nun. Pero kulay puti nga lang, hindi yellow. Isa sa pinaka-inaabangan namin ay ang fireworks. Dahil sa sobrang bilis ng fireworks, hindi ko nakunan agad ng video. Pero may tawag pansin sa akin. Kaya naman, tinutukan ko may cross doon sa bundok ko. Oh, di ba? Cruz. Itong bansa na to ay Christian country, pero may Muslim din. Kaya naman ngayon, nagpaplano na kaming bumalik sa aming hotel or baka mag-stop muna kami para bumili ng pagkain. Kaya sabi ko kay Opa, tara na kasi nalibot na natin. Enough. Nanginginig na ang tuhod ko. Hindi ko na kaya mag-video. Ang lamig talaga. Ano yata dito? Negative 2. Kaya sobrang ginawa. Oh my God. Tigil ko na muna ang pagbibideo ko. Talaga hindi ko na kaya, ginaw na ako. Ay, pupunta pa kami sa market para bumili ng gatas at kung anong mga uya-uya till midnight. Kasi dito nga kami mag-New Year. O diba, may patambol pa sila. Kaya naman ang ganda mag New Year dito sa Macedonia. Sa mga bakasyonista dyan na mahilig mag-travel, mapa-single man o mapa-may jowa, kung pamilyado naman mas mainam dalhin nyo na ang pamilya nyo dito. Tiyak na mag-e-enjoy ang buong pamilya ninyo. Mas lumilitaw ang ganda kapag gabi na dahil sa kinang ng mga ilaw, mas espesyal ang gabi dahil New Year. Ang daming tao sa labas, mapa-local man o mapa-turista. Asan na ba yung mga kasama ko? Allah, yun yun. Oh, ang ganda. Iba't ibang lahi ang dumarayo rito upang mag-celebrate ng New Year dahil marami kami nakasabayan sa eroplano na iba't ibang nationality. Sa totoo lang, mas nag-i-enjoy talaga ang mga bata. Bukod na may mga rides na nakapalibot sa labas, meron ding mga turo-turo o tiyanggi-tiyanggi ng mga pagkain na nakapalibot rito. So, pauwi na kami ng hotel kasi ang ginaw talaga, hindi na makaya ng aking mont. Kahit doble-doble na ako. Pero bago kami uwi ng hotel, kami muna ay maghahanap ng market at ang bumili ng ano. Alam nyo na, dumidede pa to si Ilis. Maghahanap muna kami ng ano, gatas at saka mga manguya-nguya para sa New Year. Mamaya naman na. Mamaya na ang New Year kaya maghanap kami ng manguya-nguya. Kararating lang namin dito sa hotel na tinutuluyan namin. Sa totoo lang, alauna kami dumating kanina ng mga hapon. Mga 1:30. Tapos ang check-in dito sa hotel na to ay 2 o'clock. So, hindi agad kami nakapasok. Kaya umabot pa kami ng more than 30 minutes tumambay sa lobby. Kasi natulog pa ang anak kong si Elise. And then, pagkatapos namin mag-check-in, dinala namin yung gamit namin dito. Mga to, lumabas agad kami. Pumunta agad kami sa center nila dito. Habang naglalakad kami papunta doon, hindi ko pinapakita yung mga pangit na ambience ng lugar na to kasi syempre baka may makakita na taga rito. Pag nai-upload ko tong video na to, sabi nito, itong ano na to, puro pangit pinapakita niya. Kaya ang pinakita ko lang yung mga magaganda. Natatawa ko kasi kinakausap ako nitong opa ko. Sabi ko, huwag niyo akong kausapin kasi nagbibideo ko. Nagalit. So ito na nga. Ngayon yung unang araw namin dito sa Macedonia. Bukas yung pangalawang araw namin. Actually, pumunta lang kami dito para mag-New Year lang talaga. Para enjoy ng aming life. Pero, alam mo yun, ang sakit sa paa. Kasi, 2 araw lang kami. Parang 2 o 3, mga ganun lang kami. Tapos, uwi na kami. Actually, malapit lang kasi to sa aming, lugar. Mula dito to Turkey. Advance lang ang Turkey ng 2 oras dito. Kaya kahit umalis kami ng late doon, pag dumating kami, parehas lang.
halimbawa, umalit kami doon ng alas 12. Dumating din kami dito ng alas 12. Natagalan lang kami kasi tumambay pa kami sa airport. Kasi nga gusto kong mag-bus nung, yung ano, may first level tsaka second level, yung double. Kagaya sa Hong Kong, Korea, yun. Kaso mukhang bukas namin gagawin yun. Kasi ngayon pagod na kami at sabi ko, ang lamig din sa labas, nilibot namin. Siguro mga 3/4 na yung nalibot namin. Konti na lang yung lilibutin namin bukas. Ang lamig kasi talaga sobra. Yung mga tao dito, ang kakapal ng suot nila. Ako, nagdala naman ako ng makapal. Kaso hindi ko lahat sinuot. Ang sinuotan ko lang ng makapal, kundi itong aking beautiful girl. Siya lang talaga. Tapos kami dalawa ni Opa. Kami yung nangatog, nangorog, nanginig. Kasi, parang maaraw siya pero ang ginaw-ginaw. Parang sa Turkey, nag-i-snow. Pero dito, walang snow pero malamig. Sa Turkey naman, yung lamig. Pero at least doon, nag-i-snow. Ay nako, nakakapagod magbiyahe-biyahe. Pero sige lang, at least na-experience kong pumunta ng Macedonia. So, for today's video guys, we are preparing going to outside. Kaya naman, ayan, bagong ligo ako. Dahil ngayon ay January 1, kailangan naming maggayak para makapag-selfie man lang. Kasi kahapon, hindi kami nakapag-selfie ng maayos. Say hi to them. Hi to them. Hi to them. Hi! Hi. Oh, binili nga pala namin tong juice na to dito. Ito yung brand nila. Show the brand. Oy, it's English. Hindi sila gumamit ng nila. Show the brand. Brand ng Macedonia. Yan lang po. See you ulit mamaya. Kasi maglalagalag kami sa labas. Papunta kami sa mall at magbibideo na naman ako para ipakita sa inyo kung ano yung maganda dito sa Macedonia. Actually, ito yung trip ko, yung mga malling-malling. Yung mga pangit na nila, ambience dito, di ko na ipapakita kasi baka mamaya may makakita na lahi nila, ay ito pala binidyo yung pangit, di man lang binidyo yung maganda. So, mapapaaway ako nito. Kasi, some of them ay, nakafollow sa akin. Nakasubscribe. May nakita kasi ako na isa na nakasubscribe sa akin na lahi nila. Hindi ko lang alam kung Bulgarian siya or Russian. Kasi sila magkakamukha sila, yung mga Bulgarian, Macedonia, Russian, ano pa ba yung Bosch. Magkakamukha sila, di mo malaman kung pati Ukraine. Tapos yung kanilang alphabet, similar din. Kaya di mo talaga malaman kung kung saang bansa sila galing. Yun lang. Bye-bye. See you. So, ito may nakita ako na parang kagaya sa Turkey. Nililinis yung tahanan. Ayan. Ito nga mga bakla. Lalabas na naman kami. Yung pangarap kong cold country natupad na. Kaya lang mas malamig dito sa Macedonia. Pupunta kami ng mall. Actually, medyo manginig-nginig ang kamay ko kasi sobrang lamig kahit maaraw siya. Kailangan ko talagang bumili ng phone handler para hindi manginig-nginig hawakan. Kasi pag ganito kalamig, sobra talaga. Sobra. Kulbot ang kamay at nakakapanginig talaga. Ito nga pala yung daan na binabaybay namin. So, ayan yung daanan. Itong lugar na to, isa to sa mga ni-review ko na sa driver license exam. Isa to sa mga ni-review ko. Talaga naman, kabisado ka na siya. Diyan nga pala sa grocery na yan kami namili. Kagabi, diyan ko nabili yung macaron na masarap. So doon pupunta kami. Hindi ko napapakita lahat, ikakat ko na lang yung mga pangit na ambience ha. Wala naman talagang dito. Yung bawat daanan, halimbawa long road. Wala siyang sobrang ganda yung parang ganun, wala. Ang mga tao nakatago kasi sobrang ginaw. Tsaka dito napansin ko mga more on vandalism May mga vandalism dito. So that means maraming fraternity dito groups. Ang ganda niya.
Pero napansin ko lang sa mga building dito, no, magaganda siya pero may kalumaan na. Kasi dito nakwento sa akin ng isa sa mga mga tao dito, citizen dito, umuusok yung bibig ko off. Isa sa mga citizen dito, may biro sila na mas ang gobyerno dito gumagastos magpaganda ng mga estatwa kesa pagandahin daw yung lugar. Yun lang yung biruan kasi ang gaganda ng estatwa dito. Maglakad ka lang sa kalye, yung mga estatwa nila ang lalaki. So ibig sabihin, ginastusan nila ng bonggang-bongga. Pasensya na kayo, paputol-putol ako magsalita kasi may mga nasasalubong akong mga tao na taga rito, baka hindi nila trip masali sa video ko, kaya paputol-putol. Tapos iniiba ko yung angle. Okay, siguro kailangan ko na i-cut ang video ko, no, kasi ang daming sasakyan, mahirap simbak ko. Okay, magkita na lang tayo sa mall. Bye bye. Nga ba, ito na nga mga kaibigan ko, natatakot na si Opa sa akin, papunta kami ng mall kasi ang laki ng mall, mukhang hindi namin kayang libutin to ng isang araw. Alam mo na, mall is life. So ito, share ko lang sa paglakad-lakad namin ng isang araw dito, pangalawang araw ngayon. Ang napansin ko lang sa mga tao dito, kahit mahirap sila, mamahalin ang gamit nila, tapos branded. Hindi kagaya sa Turkey, meron din nagsusuot ng non-branded. So ibig sabihin, mas mayaman ang bansa na to kumpara sa Turkey. Tapos ito pa, nakakita ako ng bus na yung pinapangarap kong bus sakyan sa Korea, Singapore, Hong Kong. Meron din pala dito. Kaya lang, hindi namin siya masakyan kasi yung aming hotel na nakuha along the road, tapos 2 meters by walking makarating ka na sa mga city center nila dito. So syempre, dahil turista tayo, kailangan natin maglakad para makita natin ang mga kaganapan dito. At makapagmatsyag din, alam niyo na, mga bakla yung bus na sinasabi ko, ay hindi siya double. Hindi siya double, single siya. Mamaya siguro makita ko. Ayan o, ang ganda ng pagkakaano nila sa estatwa nila. Halatang ginastusan ng bonggang-bongga. Please don't go to Baba. I will take you video. So ngayon, dahil sarado nga, sarado ang mall, di ko sure, pero pupunta pa rin kami ng mall para i-check kung sarado. Pero sabi nung staff doon sa restaurant na kinainan namin, sarado daw ang mall kasi nga New Year. So anong gagawin namin ngayon? Pumunta kami dito sa parang park nila, parang Luneta Park sa atin sa Philippines. So ito na nga yung kinukwento ko sa inyo, na mas marami dito ang magagandang estatwa na pinagkakagastusan talaga ng gobyerno kumpara sa ibang mga facilities nila dito. Ayan, kung napapansin nyo, ayan mga estatwang yan. Paano ba? Yan, ginastusan nila. Ang ganda niya. Pati yun dito, oh. Yan. Ang ganda ng mga estatwa, oh. Talagang pulido yung pagkakagawa sa kanya. Tapos meron pa dito sa likod ko, di ba? Ang ganda rin. Para mas malinaw, siguro kailangan ko ipakita sa inyo ng buo. Eto na, ayan yung statwa na sinasabi ko. Sige, lapitan natin para makita nyo. Baka kasi isipin nyo nagsisinungaling ako, no? Ito yung bus pala na gusto ko, yan. Meron yan sa Hong Kong, Japan, at Korea. Pangarap kong sakyan. Anyway, ito na nga. Ito yung statwa na sinasabi ko. Ayan, diba? Ang ganda, diba, ng pagkakahulma? Ang ganda ng pagkakagawa nila. Ayan. Tapos yun, ang ganda rin no, ng statwa na yun. Talagang ginastusan ng bonggang-bongga. Kaya yung mga joke nila na mas marami pa daw ang magagandang estatwa kaysa mga facility dito. Na kagaya ng mga hospital, CR, sa public. Yung public toilet nila madumi. Ayan.
Hindi ko na yun i-English ha, kasi baka intindihan nila. So tayo na lang mga Tagalog ang makakaunawa noon. Ito yun, siya maganda siya. O, para siyang angel. Ano tawag yun? Angel or three angel sa Quezon City Circle. Ayan o. Mataas. Hoy, ang lamig, Diyos ko. Panginoon. Ayan yung bus na sinasabi ko. Oh. Yan. First level and second level. Pangarap ko siya masakyan pero hindi kami sumakay kasi nga malapit lang. Walk-in lang talaga siya. So ito. Punta na kami ng mall. Tara na. Tama na ang picture-picture. Ito naman ang aking unikahihang may pagka-Maldita. Ilis, look at here. Oh, Chok Guzel. Busgibi mo. Very cold. Very beautiful. Oh, Maldita yan. Okay, pose. Beautiful. Pose beautiful. Oh, ha, look at the Tesla. Tamam. Smile, say cheese. Say cheese. Tamam. Look at me, sir. Okay, Bekle. Look, it's my bag. It's me. It's I use it, yo. It's a mail. bag? Andito na kami sa maliit na mall nila, pero feel ko sarado kasi natimbrehan na kami ng staff ng restaurant eh. Pero sige lang, pasukin pa rin natin para malaman natin. Mga auto park. Ito, ayan yung bagong mall nila, Vero. Sige, laban lang po tayo sa mall. Para makabili man lang ako, gusto ko bumili ng bagong salamin sa mata. Hindi ko na i-English, baka maintindihan ng isa at makumbulsyon pare. Tapos bibili rin ako ng bag. Yun ang gusto kong bilhin. Remembrance. Ano kaya to? Ha? Auto park din siguro to. Ay, auto park nga. Oh. O, diba? Sana open ang mall. Hindi pwedeng sarado kasi tourist to eh. Si Ilis nagsisigaw na mall. Mall. My goodness. Mall daw, mall. Grabe, ang limig talaga. Balot na balot sila lahat dito. Ang kakapal ng mga damit nila. Tapos wala ako nakitang hindi naka-gloves. Lahat sila naka-gloves. Mapabata man matanda. Sarado talaga ang mall. Kasi may matanda akong nakita. Tinatry niyang buksan pero sarado. At saka obvious naman na sarado kasi walang pumapasok. Labas-pasok dapat pag mall. Ayan yung mall nila dito. O diba, tingnan natin ang malakihan. I-zoom in natin. O yan. Eto, sabi nila bago daw yan. Nila, ayang mall na yan, bago yan. Ayan. Pakita ko na nandito. Kung baka sabihin na naman ng iba na nag-AI. O, hindi ako sanay mag-filter at mag-AI ha. Hindi ako gumagamit yan. Wala akong alam sa AI. Nganger si Lynn Avila pagdating sa AI at saka filter. Yan, sarado ang mall. So, hindi talaga ako makapag-shopping nito. Kahit 2 items lang sana. Ay, nako. Nakakainis. Ang lamig. Umuusok ko. Tignan mo. Ay, Diyos ko, may aso. Nakakatsako. Tignan mo yung aso. Nothing naman. Balo. Okay. Nakasakay na pala kami sa aking pinapangarap na bus na mayroong second floor. Wow, this is it, pansit. Ay, pik.
floor nila. Ayan. Pardon. So ito bababa na ako. Naka-high heels kasi ang lola nyo. Ito guys, pangatlong mall na to pinunta namin. Close pa din. Sana bukas na. Finally, this mall is open. So masaya si Ilis, takbong-takbo agad eh. So ito guys, nandito na kami kasi ito lang yung open na mall. En sonunda bulduk ya. Ito, sila yung kasama namin till now. Wow, çok güzel. May Zara. Ayun, naano kami, na broken heart kami kasi sarado yung mga food court sa mall. Bukas lang siya pero isang food court lang, isang restaurant lang ang bukas. Kaya babalik na naman kami sa Old Pazar Mall. Doon kami kakain kasi doon maraming bukas. Bus number. Yan yung hinihintay naming bus. Sasakay kami dyan kasama ang aming kasama. Sabi ni Opa, yung babae na yun, oh, ang bagal daw kumain. Gusto na niyang pumasok sa loob para mag-init na kasi ang lamig sa labas. Ito, video ko ulit to. Yan, dyan kami kakain, nakaka-excite. Local food in Macedonia. Buradan kaç dakika et? Yan, nandito ako. Baka sabihin nyo na naman AI. 3 kilometre. Hindi to AI, real video to ng Cosmos. 4 kilometre. Haba ng pila. Haba ng pila. Real video, diba? Pa-picture muna ako dahil magandang background. So inabot na naman kami ng gabi kasi nga tumambay pa kami sa Bakota restaurant. Ano na rin siya, resto bar. Ayan. Inabot na kami ng gabi. So ngayon, binabaybay na namin ang hotel pauwi ng aming lugar kung saan kami naka-check out. Grabe. So sobrang lamig dito, hindi pa siya nag-i-snow ha. Partida pa yan pero ang ginaw. Iba yung binibigay na ginaw dito kumpara sa Turkey. Sa totoo lang, plano talaga namin pumunta sa Greece kaso walang appointment ng visa noong December. Sabi sa embassy ng Europe, January pa sila mag-o-open para sa visa ng Greece. Kaso si Opa gusto niya talaga mag-New Year sa ibang bansa. Kaya di na siya nakapaghintay ng January. Nag-search siya at isa sa mga na-search niya itong Macedonia na maraming pumupunta dito para lang mag-celebrate lang ng New Year. At di nga nagkamali si Opa dahil maganda dito. Grabe talaga. Umuusok yung aking labi habang nagsasalita. Grabe, sobrang ginaw. Parang gusto nang humiwalay ng kaluluwa ko sa katawan ko. Sobrang ginaw. Lahat ng suot ko thermal, omni heat, talagang panglaban sa negative degree pero talaga bumibigay pa rin. Oh, nararamdaman ko pa rin ang ginaw. Pero pag nasa Turkey kami, hindi ko ramdam. Ito, binabaybay na namin yung kasada pa uwi. Kung saan kami naka-check-in. Kasi nga, ang ginaw na, sabi ko hindi ko na kaya. Pero nag-ano muna kami. Nag-take out kami ng food. Para pag nagutom kami, hindi na kami lalabas kasi grabe talaga ang ginaw. Pero kumain na kami ha. And then, dadaan kami sa grocery. Ne yapıyorsun ya? Dadaan kami sa grocery para bumili ng macaron na gusto ko kasi na dadala ako sa Turkey. Pero magandang bansa to kasi pag galing ka sa tropical country, ito ang bagay sa iyo, yung manginig ka. Alam mo yun,
kahit sabi mong ginawa ko, nag-e-enjoy talaga ako kasi pangarap ko yung cold country eh. Bahala, sumiperate ang kaluluwa ko basta makarating ako sa mga cold country. Pero, dapat pag pupunta ka dito, prevent yourself. Magdala ka ng mga bagay-bagay na pang kontra sa lamig. 'Di ba? O 'di ba nasa highway kami? Hoy, Nedikatet, be careful. Gaya nga ng sabi ko, kung naka-thermal ka na, naka-omni ka pa, doblehin nyo. At nang may panlaban kayo sa ginaw. Tapos, syempre, pag may nakita kayong restaurant, mga, di ba, maglalakad kayo ng 2 kilometro, stop kayo sa mga restaurant para magpainit doon. Saka ulit, continue ng paglakad-lakad, travel. Kasi, mas masarap pa rin yung naglalakad kaysa mag-bus, mag-taxi. Kaya ka nga nag-tourist sa ibang lugar para tuklasin ko ano yung mga kaganapan sa ibang bansa, di ba? Pero dito nga sa ibang bansa, no, natuklasan ko. Pag citizen ka dito, ano ka dito, libre yung bus mo. Wala kang bayad. Pero kung tourist ka, obligado ka magbayad. 1,000 sa pera nila ang bayad sa bus. Ang mahal. Ang pera po dito dinar, pero tumatanggap po sila ng euro. Kasi alam nila pag tourist ka naman, so walang kahirap-hirap. Tapos dito hindi ka mahihirapan magpunta dito na makipag-communicate. Although meron silang language, pero magagaling sila mag-English. Kahit yung mga bata dito, magagaling mag-English. So, sa communication, walang problema. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Arat na! Ito na nga, kauuwi lang namin dito sa hotel. So, wala kaming nabiling macaron kasi nga, sarado ang grocery. So, wala akong madadala bukas. Kasi kinain ko nga yung isang kahon na parang isang ganon, kinain ko. Kaya yan. Wala kami madadala bukas. At mga bakla, ang ginaw sa labas. Kaya ngayon, dito sa hotel, malamig pa rin. Ay, may kasamang dede. Ay, so, ito. Inaantok na ako. Yung mata ko malamlam. Uminom ako ng cocktail kasi sa pub. Sa resto bar. Pero hindi naman siya matapang. Pero namumula. Parang Ravenna yung mata ko. Inaantok na. So, ito na nga yung kwento ko. Hindi ko alam kung normal lang dito talaga yung maginawa. Kasi kahit hotel nila dito, ang lamig-lamig. Alam mo yung pag pumunta ka sa Turkey, yung mga hotel doon mainit talaga. So, pwede mag-t-shirt yung mga guests. Dito, parang kakailangan pa namin magsuot ng mon. Pero siguro normal lang sa kanila yun. Kasi mas malamig pa yung bahay namin kahit hindi kami naka-open ng heater. Pero masasabi ko mali. Nasabi ko malamig bahay. Mainit pala. Yung bahay namin mainit siya. Kahit sabihin mong hindi lahat ng heater ay bukas, mainit pa rin siya. Pero dito, nakabukas ang heater pero sobrang lamig. Which is maganda yon kasi kung galing ka sa tropical country, napapractice yung katawan mo para labanan ng lamig. Yun yung purpose nun. Ako nga, nag-shower ako kanina. Ang lamig. Ang lamig kasi pag medyo mainit, sobrang init naman. So pag inaantay ko siyang medyo mainit, tapos pinapaliguan ko yung anak ko. Pagka medyo lumalamig na, ako na yun. Kumbaga sinasalo ko na yung lamig. Pagka umiinit na, yung pang moderate ba, init-lamig, parang warm, inaano ko na agad, tinututok ko na agad yung shower sa kanya. Pag yung sobrang wala silang parang moderate dito. Yung sa akin, meron. Pero ang kagandahan lang, no? Bakim, ulit natin. Chokgozal. Ang kagandahan lang dito, init-lamig. So, hindi ka na, ang mga tao dito, hindi ko masisisi kung hindi sila naliligo araw-araw. Kasi wala silang, yung neutral lang or moderate na, parang warm lang, wala silang ganun. Mamimili ka lang malamig o mainit. So, yung tao, hindi na maliligo. Pero siguro, naliligo man sila, pero kaya nila yung init ng
heater. Or kaya din nila ang lamig. Ako talaga hindi ko kaya. Siguro pag ganito gagamit ako ng tabo. Tsaka kaso walang tabo. Kaya nilabanan ko yung lamig. Laligo ako ng lamig. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig sa aking video. At ako ay inaantonok na. Kailangan ko pa mag-prepare kasi bukas maaga kami mag-check out pabalik ng aming pinanggalingan. Yeah. I think summer is better here also. She's asking. May and July. May and June. July. June, not July. July, August is very hot. Yeah. Mais, everything is green, you know. She's asking why all trees are brown. This is wind. Sa binabaybay na namin ang daan papunta ng airport. So Are you today- happy? You've been in Calais. No, we didn't visit, but we passed from here. You have time now. No. Maybe next time. Not pay. No. We kid. It's hard. Yeah. Okay. Maybe next time when Okay. she's grow up a little bit. So ngayon binabaybay Next na time, namin Calais in guys. Matka Canyon. Matka Canyon is. Binabaybay na namin papuntang Okay, airport. okay. So ang lamig Yeah, talaga. some of it is very. But when Yung far away. taxi driver, siya pa rin yung sinakyan namin papunta dito at maghatid sa amin kasi meron kaming contact number niya. See you on airport. Say bye-bye, Elise. See you on airport. Iyak Maya. Sabi ko mag-bye-bye lang, hindi mangulit. Makulit talaga si Elise. Mahirap siyang alagaan. Kaya next time, hindi na namin siya isasama. You stay at home and then Daddy and I will travel alone. Because you're so much naughty, Show to them that you are not naughty. Kaya pala, walang tao sa hotel na pinag-check You're outan working at namin. airport. Yes. Simula nung auno kahapon. Anybody can work at airport. At hanggang taxi, ngayon or- kasi Labor Day It's pala all dito. So holiday. Imagine mo yun. 70% working. Pwede silang hindi No, pumasok I mean, habang marami For naka-check example, in out sa Turkey, hotel. Naka-check in at airport taxi is naka-check separate. out. Only for airport. And they not let anyone. Ayan guys, bumaba kami dito kasi nag-stop muna kami para bumili ng borek. Meron din silang borek dito kasi ang mga Balkanis, same din pala ang pagkain nila sa mga Turkiyan. Ang bait ng taxi driver, sabi niya, if gusto niyo mag-breakfast muna kayo, may malapit na bakery papuntang airport. Baba tayo if gusto niyo. Nahiya si Opa tumanggi sa offer ng Albanian, kaya pinagbigyan na namin, bumaba kami sa malapit na shop. Nag-video lang talaga ako kung saan kami naka-stop kasi nga, ang lamig, ayoko lumabas. Tapos yung... Pasensya na po, may asungot. Tapos yung opa ko, siya na lang ang bumili doon kasi nga, magtatagal lang kami. Kailangan 12 o'clock nasa airport na kami. Para naman actually nasa 12:45 pa naman ang flight namin pero we should be there on 12 o'clock. Dapat on time. Come inside here. You get. Hari po ko. Hadi. Utur. You utur mo. Nakuha si Ilis. Okay, eat it. So may nakuha siya sa kotse na ewan ko kung ano to, parang caramel flavor candy. Ayan. Parang caramel candy, tas kinuha niya, pinakialaman niya, sabi ng driver, kunin mo na, kainin mo. Kunin mo na, kainin mo. Hadi. Video, ang lahat ng mga pagkain.
Ayan po yung mga sulat. Medyo nahiya tuloy ako kasi nakakatuwa yung sinakyan naming taxi kasi binibida niya yung aking upa na tuko daw tuko. Galing sa bansang Turkey. So sila naman sila yung parang syempre parehas lang ang pagkain, tapos siguro may part din ng culture na parang similar sa Turkey at saka dito, kaya parang sila proud na meron silang Turkish na kasama. Ito yung borek nila sa Macedonia. Palaman nito ay ground beef. Very simple and wala silang hot tea. Ang meron lang sila cold iced tea. Pwede na rin para sa madali ang breakfast. Ika nga nila practical way. At ang lasa tulad lang din naman sa Turkish borek. Walang pinagkaiba. Finally, nandito na kami sa airport. Sakto lang ang dating namin. Natatanong ko na ang eroplano at kami ay papasok na. As usual, dating gawi, video ulit para alam nyo kung ano ang kaganapan dito sa loob ng airport. Nahilo ba kayo? Pasensya na. So ngayon, magbibideo ako na kasama ako para alam nyo na andito talaga ako sa airport. O diba? Katunayan at katibayan. May kwento nga pala ako sa inyo. Bakit kaya ang mga tao di naniniwala sa akin? Tatanong-tanong sila tapos kapag sinagot mo, di naniniwala. Kaloka. Bakit pa kasi patanong-tanong kung di rin maniniwala, di ba? Hay naku. FYI, hindi ako sinungaling. Isa lang ang masasabi ko sa ganyang tao. Baka gawain nila ang magsinungaling. Kaya ngayon, pinapakita ko sa lahat ng video ko ang katotohanan. Number 1, loyalty. Number 2, honesty. Number 3, sincerity. Number 4, show up. Nakasama ako sa lahat ng video ko. Oh my God! First time kong mag-video na umaandar ang eroplano. Na-excite tuloy ako. Kaya panoorin nyo ang video ko hanggang dulo. Tapusin nyo talaga. At abangan nyo rin ang susunod na mga video ko. Tiyak na maiingganyo kayo at mag-e-enjoy habang pinapanood ito. Nakita nyo yun? Habang tumatakbo tapos lumilipad dahan-dahan. O diba? Tingnan nyo. First time kong gawin to. Nakailang flight na ako pero di ko binidyohan. Ngayon lang talaga. Sobrang ganda pala ng kalawakan, no? Kalawakan. Sobrang ganda pala ng himpapawid. Pag binidyo mo, my God. Ang relax tignan. Very natural ang nature, oh. Okay, balik ulit tayo sa chika minute ko. Ilang beses ko tong naranasan sa mga ungrateful person. May tinanong sila at sinagot ko ng maayos nang walang pag-iimbot with my pleasure honesty. Tapos ang ending hindi naniwala. Kaloka, sayang lang ang laway ko. Until dumating yung time na nakausap nila si Opa, parehas din ang sagot ni Opa sa sinabi ko. Tapos bumalik sa akin ang person. And then sabi ko, di ba sinabi ko na yan sa'yo? Di ka pala naniwala sa akin. Ano naman ang mapapala ko if mag-lie ako sa'yo? Wala naman, di ba? Kaya di siya nakaimik at ngumiti lang siya. Sa mga di nakakaalam, ang rule number 1 namin ni Opa sa bahay ay bawal ang magsinungaling. Mahigpit na ipinagbabawal ko yan simula nang nagkaayos kami ni Opa. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanya na paano ko maniniwala sa'yo kung puro ka kasinungalingan? Sa tingin mo, magtitiwala pa ako sa'yo? Sinira mo lahat ng tiwala ko, kaya yan si Opa takot na takot yan sa akin kapag sinabi ko na yung ganyang mga linyahan ko. Kaya sabi niya, okay, simula ngayon wala nang sinungalingan. Lahat magsasabi na ng katotohanan. Sabi ko, edi maganda para wala tayong gulo. Kaya yan ang rule number 1 namin sa bahay. Which is, nadadalo ko siya sa labas kahit sa mga friend ko o kahit kanino o kahit sa mga kamag-anak ko o kahit sa saang lupalop man ako dumarating o pumupunta. Nadadala ko yung ugali ko na yun na bawal ang sinungaling. Kapag sinabi mo, gawin mo, tuparin mo. Huwag dapat mapako kasi once na sinira mo ang tiwala ko,
huyo ka na sa akin and poised ka forever. Nakikita nyo ba ang ulap? Ang linaw, di ba? Nakakatuwa, ang ganda pala. Minsan naiinis ako sa sarili ko, bakit ngayon lang ako gumawa ng ganitong video? Pero di pa naman huli ang lahat. Marami pang time. Ang linaw talaga ng ulap, ang ganda ng langit. Napaka-grateful ko kasi nakakita ako ng magandang tanawin sa himpapawid gamit ang mga mata ko. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na malinaw pa ang mga mata ko upang makakita ng magagandang tanawin at mga bagay sa mundo na hindi na kayang gawin ng ibang tao. Malabo na ang mga paningin, kaya alagaan po natin ang ating mga mata. Pati ang ating kalusugan, napakahalaga po nito sa ating buhay upang magpatuloy sa araw-araw na pamumuhay. Lumanding na ang eroplanong sinasakyan namin. Mapuputol ulit ang video ko guys kasi ako'y ihing-ihi na talaga. Pagbaba namin ng airport, CR agad ang hahanapin ko. Alam nyo na mahirap mag-video kapag crowded na kasi mabilis ang lakad na naman. Tiyak mag-uunahan ang mga tao sa paglalakad, sa pagkuha ng mga gamit. Ang bilis namin, 'di ba? Nasa kotse agad. Kasi iniwan namin ang kotse sa auto park ng airport para di na kami mahirapan lumabas ng airport. At least ready na agad pabalik sa aming bahay. Alam nyo na, we have a long ride from airport to our home. Kaya samahan nyo ulit ako sa aking long journey pabalik ng aming bahay. Alam nyo ba, dito sa Istanbul ay sobrang traffic, kaya wala kaming sasayanging oras para makaalis agad dito. Ang traffic kasi ay kaaway yan ni Opa. Madalas uminit ang ulo ni Opa dahil sa traffic. Hirap kasi bigkasin yung Bosch na sinasabi nila. Ayan na nga ang experience. Nako, napakahigpit talaga ng ano na yun. Ajet Airlines. Mahigpit sila kasi kahit puputog na yung pantog mo. Kahit puputok na yung pantog mo, ingi ka na. Bawal kang umihi. So, yun lang. Hindi sila kagaya ng Turkish Airline na parang maunawain, maintindihan, bahala, yan na hindi pa nakalanding. Basta pag ihi ka na, pwede ka umihi. Pero yung Ajet na airlines, medyo mahigpit sila. Rules is rules talaga. Bahala, pumutok yung pantog mo dyan. Kaya naman ako, inantay ko pa maglanding sa Turkey Airport bago ako nakaihi. Yun yung aking na-experience na kung ikaw ay pupunta ng Macedonia at na-experience mo ang na-experience ko, hay nako, alam mo na, sabihin nyo sa iba na umihi muna bago pumunta ng airport at huwag uminom para pagka nakasakay ka na ng eroplano ng Macedonia ay hindi ka kawawa. Hindi kawawa pati ang ating mga pantog. Ang sakit talaga, halos hindi na ako makalakad. Ihina ako. Pero dahil pag landing namin dito sa Istanbul, mga ilang lakad lang, may CR na agad. Kaya naman naka-CR agad ako. Yun nga lang, in-stress pa ako ni Bulilit-liit. Kasi tapos na ako bumalik na naman kami kasi naihi din siya. Ang ginawa ba naman ni Bulilit-liit, naglamyerda pa sa loob ng airport, nagpaikot-ikot siya. Trip to the max yung lakad niya eh. Kala mo may paalay lakad. Kaya hila ko talaga si Bulilit-liit sa inis ko. Kasi habang lumalaki siya, makulit na talaga siya. Sobrang kulit. Na ang sarap ng pitik-pitikin pero hindi pwede. Kailangan pigilan ko yung galit ko kasi nasa airport kami. Ang daming mga pulis doon. Yun lang. Maraming salamat. Ayun nga pala si Bulilit-liit ko oh. Gusto daw niya mag-birthday ng mermaid. Sabi ko, dalhin kita sa dagat ng mga tugga doon eh. Ay, Diyos ko. Masarap mag-travel, pero dapat 1 linggo or 2 linggo. Pero pag 2 days to 3 days lang, parang nakakapagod siya. Noldo! About the day? Cake. Birthday cake? Habashka? What else? I want mermaid here. Mermaid. Gusto nga daw niya mag-mermaid. Ang sabi ko naman, be good girl. If you want me to give you birthday party, be good girl. Tama ma? What
Okay. Always listen. How about the mermaid? Oh. Sure, why not coconut? Okay. Dali kausap, no? Basta pag pinagbibigyan ng gusto niya, kaya mamaya, kapag makulit siya, lagot na naman siya sa akin. Ang dumi ng ano, my goodness, ang dumi. Ayan, oh, palubog na ang araw. Ayan. Ito na nga pala, Nereden çıktı? pauwi na kami. Ito yung daan, pauwi sa amin. Pero syempre, hindi ko maipapakita lahat yan, ha. Ikakat ko yung video kasi mahirap naman açmadım. Annen açtı. magawak ng cellphone sa loob ng 4 na oras to 5 oras. Kaya ikat na natin. Okay, bye-bye! Açma soğuk. Kararating lang namin ng bahay, nag-shower agad ako at nilagay ko yung mga maleta sa third room para bukas ko na lang tanggalin yung mga dapat tanggalin at ayusin. So ayan, na-relax na yung aking katawan at fresh na bagong ligo syempre. At natanggal na yung stress ko. Kanina kasi medyo stress ako nung nasa airport. Alam mo na, ihing-ihi ka. Tapos bawal kang umihi. At ngayon, may patiti pa, oh. With lemon. Ayun na nga. I-share ko na rin sa inyo yung mga kaganapan. Kasi, syempre, bago ako mag-goodbye, kailangan magawa muna ako ng video na katunayan. Nandito na ako sa bahay. Para naman buo kahit papano. Kasi yung ibang video ko, paputol-putol talaga yung papunta, pabalik. Kasi hindi ko na nga ma-filming, gawa ng, alam mo na, rat-ratan na talaga eh. Wala nang panahon, wala nang time. So, madalian na lahat. Kasi ang lahat ng, alam nyo naman siguro yun yung mga nagta-travel or OFW pag nasa airport talaga. Mabilisan yan. Tapos sa pagkuha ng luggage, pagbaba, bakbaka na, plus meron pa kaming maliit na takbo ng takbo, so kailangan habulin. So ito, nakarelax na ako, kapantulog na ako, maya hihiga na ako syempre. Gumawa lang ako ng video para mag-bye-bye sa inyo na sana sa susunod na video ko ay subaybayan nyo ulit ang aking travel journey. Sana wag po kayo magsawang panoorin at subaybayan ang aking video. Lynn Avila, don't forget to subscribe and like. Thank you!